sa liblib na bahagi ng baryo San Isidro kung saan ang hangin ay may dalang halimuyak ng sariwang lupa at ang mga palayan ay tila gintong dagat sa ilalim ng araw, naninirahan ang mag-asawang magsasaka na sina Mateo at Lusing. Ang kanilang bahay kubo ay payak, yaring kawayan at nipa, nakatindig sa gilid ng kanilang maliit na sakahan. Bagamat salat sa yaman, kilala sila sa baryo bilang mababait, masisipag at may pusong handang tumulong sa kapwa. Si Mateo ay isang tahimik ngunit matatag na lalaki. Sanay ang kanyang mga kamay sa pag-aararo at ang kanyang likod ay tanda ng mahabang taon ng pagsusumikap. Si Lusing naman ay mapagkalinga at masinop. Siya ang ilaw ng kanilang tahanan, nag-aalaga ng manok, nagtatanim ng gulay at nagluluto ng pagkaing sapat para sa kanilang dalawa. Ngunit sa kabila ng kanilang payapang buhay, may isang lungkot na matagal nang bumabalot sa kanilang puso. Hindi sila biniyayaan ng anak. Isang gabi ng tag-ulan, habang ang kulog ay dumadagundong at ang ulan ay walang tigil sa pagbuhos, si Lusing ay abala sa pagsisiga sa kalan, habang si Mateo naman ay nagkukumpuni ng sirang bahagi ng kanilang bubong. Ang hangin ay malakas at tila may dalang kakaibang lamig na hindi pangkaraniwan. Mateo, mahinang tawag ni Lusing. Parang may naririnig ako sa labas. Huminto si Mateo sa kanyang ginagawa at nakinig. Sa pagitan ng ingay ng ulan at kulog, may isang mahina ngunit malinaw na tunog, tila iyak ng sanggol. Hindi maaaring may bata sa ganitong oras, sabi niya, ngunit hindi niya maikubli ang pag-aalala. Dali-dali niyang kinuha ang lampara at lumabas sa ilalim ng malakas na ulan. Sinundan siya ni Lusing, hawak ang kanyang balabal. Sa ilalim ng isang matandang puno ng balete, natagpuan nila ang isang kahanga-hangang tanawin, dalawang sanggol na magkayakap, nakahiga sa isang banig na tila hindi tinatablan ng ulan. Ang kanilang balat ay mapusyaw na parang may liwanag, at ang kanilang mga mata, kahit sila'y sanggol pa lamang, ay tila may lalim na hindi maipaliwanag. Diyos ko, bulong ni Lusing. Saan kaya sila nanggaling? Lumuhod si Mateo at maingat na binuhat ang isa sa mga bata. Sa sandaling mahawakan niya ito, tila may dumaloy na kakaibang init sa kanyang katawan. Hindi mainit, kundi isang uri ng kapayapaan. Hindi sila ordinaryong bata, mahina niyang sabi. Ngunit sa kabila ng kakaibang pakiramdam, nanaig ang kanilang awa. Hindi natin sila maaaring iwan dito, matatag na sabi ni Lusing. Kung sino man ang nag-iwan sa kanila, wala na sila rito ngayon. Tahimik na tumango si Mateo. Walang alinlangan, kanilang dinala ang kambal sa loob ng bahay. Sa loob ng kanilang kubo, pinunasan ni Lusing ang mga bata at binalot sa malinis na tela. Sa kabila ng malakas na ulan sa labas, ang loob ng kanilang tahanan ay tila napuno ng kakaibang katahimikan. Mateo, maingat na sabi ni Lusing habang pinagmamasdan ang mga sanggol. Ramdam mo ba? Ano? Parang hindi sila pangkaraniwan. Hindi agad sumagot si Mateo. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang tama ang kanyang asawa. Kinabukasan, kumalat sa baryo ang balita tungkol sa dalawang batang natagpuan ng mag-asawa. May ilan na nagsabing maaaring iniwan lamang ang mga ito ng magulang na naghihirap. Ngunit may iba rin na nagbulong-bulungan, lalo na ang matatanda na ang mga bata ay maaaring may kaugnayan sa mga nilalang ng kagubatan. Mag-ingat kayo, babala ng matandang si Aling Sela. Ang mga batang ganyan, hindi basta-basta. Ngunit hindi pinakinggan ng mag-asawa ang mga bulong ng takot. Sa halip, pinili nilang mahalin ang kambal na parang sarili nilang anak. Pinangalanan nila ang lalaki na si Amaro at ang babae naman ay si Amaya.
Sa paglipas ng mga araw, unti-unting nagbago ang kanilang buhay. Ang dati tahimik na bahay kubo ay napuno ng tawa, iyak at sigla. Ngunit kasabay nito, may mga bagay na nagsimulang mangyari. Mga pangyayaring hindi maipaliwanag. Ang mga halaman sa kanilang bakuran ay biglang sumigla at namulaklak ng higit sa karaniwan. Ang mga hayop ay tila naging mas maamo. At sa tuwing ngingiti ang kambal, may kakaibang liwanag na sumisilay sa kanilang mga mata. Isang gabi, habang pinapatulog ni Lusing ang mga bata, napansin niyang ang hangin sa loob ng kubo ay tila huminto. Ang apoy sa lampara ay hindi gumagalaw at ang paligid ay tila nabalot ng isang di maipaliwanag na katahimikan. Dahan-dahan niyang nilingon ang kambal at sa isang iglap nakita niyang ang kanilang mga mata ay kumikislap sa dilim. Hindi tulad ng ordinaryong bata, kundi parang mga bituin na may sariling buhay. Napaatras si Lusing, ngunit hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag, isang halo ng hiwaga at kapalaran. Sa labas, ang hangin ay muling umihip, at sa kailaliman ng kagubatan may mga matang nagmamasid. Tila may naghihintay. At ang pagdating ng kambal ay simula pa lamang ng isang kwentong magbabago sa kanilang buhay, magpakailanman. Lumipas ang mga linggo mula nang dumating sa buhay ni na Mateo at Lusing ang kambal na sina Amaru at Amaya. Unti-unting nasanay ang mag-asawa sa bagong takbo ng kanilang araw. Mas maaga ang paggising, mas maingat ang bawat kilos, at mas masaya ang kanilang tahanan. Ngunit kasabay ng pag-usbong ng kanilang saya ay ang paglitaw ng mga bagay na hindi maipaliwanag. Sa umaga, kapag si Mateo ay papunta na sa bukid, madalas niyang napapansin na ang mga tanim na palay sa kanilang sakahan ay tila mas mabilis lumago kaysa sa ibang bukirin sa baryo. Ang mga uhay ay mas buo, mas mabigat, at tila kumikislap kapag tinatamaan ng sikat ng araw. Parang hindi na ito normal, bulong niya minsan habang pinagmamasdan ang kanyang pananim. Isang araw, napadaan ang kanyang kapitbahay na si Mang Rodel. "Mateo, anong pataba ang gamit mo?" tanong nito habang nakatitig sa luntiang palayan. "Wala namang bago," sagot ni Mateo. "Pareho lang ng dati." Ngunit hindi kumbinsido si Mang Rodel. Sa baryo, unti-unti nang kumakalat ang bulong. May kakaibang nangyayari sa lupa ni na Mateo at Lusing. Samantala, sa bahay kubo, si Lusing ay may sarili ring napapansin. Habang pinapaliguan niya ang kambal, napansin niyang ang tubig sa palanggana ay tila nagiging mas malinaw, halos kumikislap. At sa tuwing hahawakan ni Amaya ang tubig, ito'y tila gumagalaw na parang sumusunod sa kanyang mga daliri. "Mateo?" mahina niyang sabi isang gabi, "napapansin mo ba ang mga bata?" "Anong ibig mong sabihin?" "Parang may kakaiba sa kanila." Hindi agad sumagot si Mateo. Matagal na rin niyang nararamdaman niyon, ngunit pilit niyang itinatanggi. "Mga bata lang sila," sagot niya sa huli, bagamat hindi buo ang kanyang paniniwala. Ngunit may mga pangyayaring hindi na kayang ipaliwanag ng simpleng katwiran. Isang hapon, habang si Lusing ay naglalaba sa likod ng bahay, iniwan niya sandali ang kambal na natutulog sa duyan. Tahimik ang paligid, tanging huni ng ibon at lagaslas ng hangin ang maririnig. Ngunit biglang nagbago ang ihip ng hangin. Naramdaman ni Lusing ang kakaibang lamig, kaya dali-dali siyang bumalik sa loob ng kubo. Sa kanyang pagpasok, napahinto siya. Ang duyan ay marahang umuugoy, ngunit walang hangin sa loob. At ang kambal na dapat natutulog ay parehong nakadilat.
Ngunit hindi iyon ang ikinagulat niya. Sa paligid ng mga bata, may maliliit na liwanag na tila alitaptap, umiikot, sumasayaw, at unti-unting nawawala sa hangin. Napahawak si Lusing sa kanyang dibdib. "Mga anak," bulong niya, hindi malaman kung matatakot o mamamangha. Sa sandaling iyon, ngumiti si Amaya, at kasabay nito nawala ang lahat ng ilaw. Kinagabihan, ikinuwento ni Lusing kay Mateo ang kanyang nakita. Tahimik lamang itong nakinig, ngunit makikita sa kanyang mukha ang pag-aalala. "Hindi na ito basta-basta," sabi niya sa wakas. "Kailangan nating malaman ang totoo." "Anong gagawin natin?" tanong ni Lusing. Sandaling nag-isip si Mateo. "Pupuntahan ko si Aling Sela bukas," sabi niya. "Marami siyang alam sa mga ganitong bagay." Kinabukasan, maagang naglakad si Mateo patungo sa dulo ng baryo kung saan nakatira ang matandang si Aling Sela. Kilala siya bilang isang tahimik na babae na may malalim na kaalaman sa mga lumang paniniwala at kwento ng kagubatan. Pagdating niya, nadatnan niya ang matanda na nakaupo sa harap ng kanyang bahay, tila inaasahan na siya. "Alam ko na kung bakit ka naparito," sabi nito bago pa man siya makapagsalita. Napakunot ang noo ni Mateo. "Ang mga batang kinuha ninyo," patuloy ni Aling Sela, "hindi sila basta-basta." "Engkanto ba sila?" diretso niyang tanong. Hindi agad sumagot ang matanda. Sa halip, tumingin ito sa malayong kagubatan. "Hindi lang basta engkanto," mahina nitong sabi. "May dugo silang mas sinauna, mas makapangyarihan." Nanlamig ang pakiramdam ni Mateo. Ano ang ibig sabihin noon? "Ang mga batang iyon," sabi ni Aling Sela, "ay maaaring sugo o susi sa isang bagay na matagal nang nakatago." Hindi agad nakaimik si Mateo. "May panganib ba?" tanong niya sa huli. Tumingin sa kanya ang matanda, seryoso ang muka. "Hindi ko masasabi," sagot nito. "Ngunit tandaan mo, kung ano man ang kanilang pinagmulan, may babalik upang kunin sila." Biglang bumigat ang hangin sa paligid. "Kung mahal ninyo ang mga bata," dagdag pa ni Aling Sela, "kailangan ninyong maging handa." Pagbalik ni Mateo sa kanilang bahay kubo, nadatnan niya si Lusing na yakap ang kambal. Tahimik ang paligid. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang ang katahimikang iyon ay panandalian lamang. Sapagkat sa likod ng bawat ngiti ng kambal, may nakatagong lihim. At ang lihim na iyon ay unti-unti nang lumalapit sa kanilang mundo. Hindi mapakali si Mateo buong gabi matapos ang kanyang pag-uusap kay Aling Sela. Kahit nakahiga siya sa tabi ni Lusing, nanatiling gising ang kanyang diwa, nakikinig sa bawat kaluskos sa paligid ng kanilang kubo. Ang dating pamilyar na tunog ng gabi, huni ng kuliglig, ihip ng hangin at marahang pag-ugong ng mga dahon ay tila nagkaroon ng ibang kahulugan. Para bang bawat ingay ay may dalang babala. Sa kabilang banda, mahimbing na natutulog ang kambal. Payapang nakahiga sina Amaro at Amaya, tila walang bahid ng alinlangan sa kanilang mga mukha. Ngunit sa kabila ng kanilang inosenteng anyo, hindi maikakaila ang kapangyarihang unti-unting nagpaparamdam sa kanilang paligid. Bandang hating gabi, isang malakas na ihip ng hangin ang biglang dumaan sa kanilang kubo. Bumukas ang bintanang kawayan at kumalampag ang pinto. Napabangon si Mateo. "May narinig ka ba?" tanong niya kay Lusing. Tumango ito, hawak agad ang kambal. Muling umihip ang hangin. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasamang kakaibang tunog. Hindi ito simpleng ugong ng hangin.
Tila may bulong na hindi maintindihan, isang paos at malalim na tinig na nagmumula sa labas. Dahan-dahang lumapit si Mateo sa bintana. Sa dilim ng gabi, tanaw niya ang kagubatan sa di kalayuan. Ang mga puno ay tila sumasayaw sa hangin, ngunit may isang bahagi ng kagubatan na hindi gumagalaw, isang lugar na tila mas madilim kaysa sa iba. At doon niya ito nakita. Dalawang matang kumikislap sa dilim. Hindi ito tulad ng mata ng hayop. May talino ito, may layunin. Biglang napatras si Mateo at isinara ang bintana. May kung ano sa labas, bulong niya. Hayop lang siguro, pilit na sabi ni Lusing, ngunit nanginginig ang kanyang boses. Ngunit bago pa sila makapagsalita muli, biglang umiyak si Amaro. Hindi ito karaniwang iyak ng sanggol. Ito'y mas malalim, mas buo, parang may kasamang lakas na hindi angkop sa kanyang edad. At kasabay ng kanyang pag-iyak, naramdaman nila ang pagyanig ng lupa. Bahagya lamang, ngunit sapat upang maramdaman ang kakaiba. Ang apoy sa lampara ay biglang lumakas, halos magliyab. At mula sa labas, narinig nila ang isang mahinang ungol, tila isang nilalang na nasaktan. Biglang tumahimik ang lahat. Unti-unting humina ang iyak ni Amaro hanggang sa tuluyan itong tumigil. Nagkatinginan sina Mateo at Lusing. Hindi iyon normal, mahina niyang sabi. Kinabukasan, agad nagtungo si Mateo sa kagubatan, dala ang kanyang gulok. Hindi siya mapakali sa nakita niya noong gabi. Kailangan niyang malaman kung ano ang naroon. Pagdating niya sa lugar kung saan niya nakita ang mga mata, napansin niya ang isang bagay. Ang mga damo ay tila natapakan at may bakas ng malalaking paa sa lupa. Hindi ito bakas ng tao. Mas malaki, mas malalim. At tila naglaho patungo sa kailaliman ng kagubatan. Habang sinusundan niya ang bakas, naramdaman niya ang unti-unting pagbigat ng hangin. Ang mga ibon ay hindi umaawit. Ang paligid ay tila walang buhay. Hanggang sa makarating siya sa isang clearing, isang bilog na lugar na walang tumutubong halaman. Sa gitna nito may isang bato, itim, makinis, at tila sumisipsip ng liwanag. At sa ibabaw ng bato may nakaukit na simbolo. Hindi ito pamilyar kay Mateo, ngunit sa sandaling nakita niya ito, may kakaibang pakiramdam na gumapang sa kanyang dibdib. Parang may alaala na pilit bumabalik. Kahit hindi niya alam kung saan nanggaling. Biglang umihip ang hangin. Umalis ka. Napalingon si Mateo. Walang tao. Ngunit malinaw niyang narinig ang tinig. Hindi ito para sa inyo. Mabilis siyang napaatras. Hindi na siya nagatubiling tumalikod at tumakbo pabalik sa kanilang bahay. Pagdating niya, nadatnan niyang tahimik ang paligid. Ngunit sa loob ng kubo, si Lusing ay nakaupo. Yakap ang kambal at ang kanyang muka ay puno ng takot. Mateo, mahina niyang sabi. Ano ang nangyari? May babae kanina. Napakunot ang noo ni Mateo. Anong babae? Hindi ko siya kilala, sagot ni Lusing. Bigla na lang siyang lumitaw sa labas ng bahay. Nakasuot siya ng puti. At ang buhok niya ay mahaba, halos abot lupa. Nanlamig si Mateo. Ano ang ginawa niya? Wala, sagot ni Lusing. Tumingin lang siya sa mga bata, lalo na kay Amaya. Anong sinabi niya? Sandaling natahimik si Lusing. Sinabi niya, hindi pa panahon. Napaupo si Mateo. Hindi na ito simpleng hiwaga. May mga nilalang na nakakaalam.
at may mga nilalang na nagsisimula ng kumilos. Habang pinagmamasdan nila ang kambal, napansin nilang si Amaya ay gising at nakatitig sa pintuan. At sa kanyang mga mata may refleksyon ng isang anyo. Isang aninong hindi nawala. Isang presensyang hindi patapos. At sa labas ng kanilang tahanan, sa pagitan ng liwanag at dilim, may isang nilalang na naghihintay. Tahimik, mapagmatyag, at unti-unting lumalapit. Hindi na muling nakatulog ng mahimbing sina Mateo at Lusing matapos ang nangyari. Ang presensya ng babaeng nakaputi ay tila nanatili sa paligid ng kanilang tahanan. Hindi nakikita, ngunit ramdam sa bawat ihip ng hangin at sa bawat anino na gumagalaw sa dilim. Kinabukasan, maagang nagising si Lusing. Tahimik siyang bumangon upang hindi magising ang kambal. Ngunit sa kanyang paglapit sa pinto, napansin niyang bahagya itong nakabukas. Kahit sigurado siyang isinara nila ito ng mahigpit kagabi. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Sa labas, ang umaga ay tila normal. Sumisikat ang araw at ang mga ibon ay muling umaawit. Ngunit sa lupa, malapit sa hagdan ng kanilang kubo, may bakas ng mga yapak. Hindi ito bakas ng paa ng tao. Masyadong makinis, masyadong pantay, at tila kumikislap sa ilalim ng liwanag. Napaatras si Lusing. Mateo, tawag niya. Nanginginig ang tinig. Agad lumabas si Mateo at nakita ang mga bakas. Lumuhod siya at hinawakan ng lupa. Hindi ito kahapon lang, sabi niya. Parang kagabi lang dumaan. Siya iyon, bulong ni Lusing. Ang babaeng nakita ko. Hindi agad sumagot si Mateo. Sa halip, tinanaw niya ang direksyon kung saan patungo ang mga bakas, papunta sa kagubatan. Ngunit bago pa siya makapagpasya, biglang umiyak si Amaya mula sa loob ng kubo. Mabilis silang pumasok. Pagdating nila, nakita nilang gising ang kambal. Ngunit kakaiba ang kanilang anyo. Parehong nakatingin sa iisang direksyon, tila may sinusundan na hindi nakikita ng iba. Mga anak, mahinang sabi ni Lusing. Biglang ngumiti si Amaya. At sa sandaling iyon, may malamig na hangin na pumasok sa kubo. Dahan-dahang gumalaw ang kurtinang kawayan. At sa may pintuan, may aninong unti-unting nabubuo. Hindi ito ganap na tao. Hindi rin ito usok. Ngunit malinaw ang hugis, isang babae. Napahigpit ang kapit ni Mateo sa gulok na hawak niya. Lumabas ka, matapang niyang sabi, kahit ramdam ang kaba sa kanyang dibdib. Unti-unting naging malinaw ang anyo. Isang babae, balot sa puting kasuotan, ang nakatayo sa may pintuan. Ang kanyang balat ay mapusyaw, halos walang kulay, at ang kanyang buhok ay mahaba at dumadaloy na parang hinahaplos ng hangin kahit walang ihip. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi karaniwan. Malalim, tahimik, at puno ng lihim. Hindi ako naparito upang manakit, sabi ng babae. Ang tinig ay malamig ngunit malinaw. Kung ganoon, bakit ka narito? Tanong ni Mateo. Hindi agad sumagot ang babae. Sa halip, tumingin siya sa kambal. Lalong-lalo na kay Amaya. Matagal ko na silang hinahanap, sabi niya. Hindi mo sila maaaring kunin, agad na sagot ni Lusing. Yakap ang mga bata. Tumingin ang babae sa kanya. At hindi pa iyon ang aking layunin. Mahinahon niyang tugon. Kung ganoon, ano ang gusto mo? Tanong ni Mateo. Babala, sagot ng babae.
Natahimik ang dalawa. Ang mga batang iyan, patuloy niya, ay hindi lamang bahagi ng inyong mundo. May naghahanap sa kanila at hindi lahat ng naghahanap ay may mabuting hangarin. Katulad mo? Matalim na tanong ni Mateo. Bahagyang ngumiti ang babae, ngunit walang init ang ngiting iyon. Ako ay tagapagbantay, sabi niya. Hindi kaaway, ngunit hindi rin kakampi. Unti-unti siyang lumapit. Sa bawat hakbang niya, tila lumalamig ang hangin. Ang lalaki, sabi niya habang nakatingin kay Amaro, ay may lakas na kayang gumiba. At ang babae, dagdag niya, tumingin kay Amaya, ay may kapangyarihang kayang bumuo o sumira ng mundo. Napahigpit ang yakap ni Lusing sa kambal. Hindi sila masasaktan, marin niyang sabi. Kung kaya ninyo silang protektahan, tugon ng babae. Tahimik ang sandali. May darating, patuloy ng babae. Mas malakas, mas mapanganib. Kailan? Tanong ni Mateo. Malapit na, sagot niya. Biglang umihip ang hangin at sa isang iglap naglaho ang babae. Para bang hindi siya naroon kailanman. Ngunit ang lamig na iniwan niya ay nanatili. Tahimik ang kubo. Tanging ang marahang paghinga ng kambal ang maririnig. Maaari ba natin silang iligtas? Mahinang tanong ni Lusing. Tumingin si Mateo sa kanyang asawa. Hindi niya alam ang sagot. Ngunit isang bagay ang tiyak. Hindi na sila simpleng mag-asawang magsasaka na may inaalaga ang mga bata. Sila na ngayon ay nasa gitna ng isang lihim na mas malaki kaysa sa kanilang naiintindihan. At habang pinagmamasdan nila ang kambal, napansin nilang si Amaro ay nakapikit, ngunit ang kanyang noo ay bahagyang kumikislap. Samantalang si Amaya ay nakadilat at nakatingin sa lugar kung saan naglaho ang babae. At sa kanyang mga mata, tila may kaalamang hindi dapat taglayin ng isang sanggol. Isang lihim, isang kapalaran, at isang hinaharap na unti-unti nang nagigising. Lumipas ang mga araw matapos ang pagdating ng babaeng nakaputi, ngunit ang kanyang mga salita ay nanatiling nakaukit sa isipan ni Mateo at Lusing. Ang bawat galaw ng kambal ay kanilang binabantayan, ang bawat kakaibang pangyayari ay mas pinapansin na ngayon. Hindi na nila maitatanggi. May kakaiba sa mga batang kanilang inampon. Isang umaga, habang si Mateo ay nasa bukid at si Lusing ay abala sa pagluluto, nagising ang kambal sa kanilang duyan. Tahimik ang paligid, ngunit sa loob ng kubo tila may nagbago sa hangin, parang mas mabigat, mas siksik, na parang may presensyang hindi nakikita. Si Amaro ang unang gumalaw. Sa kabila ng kanyang murang edad, bahagya niyang itinaas ang kanyang kamay. Walang malinaw na layunin, ngunit sa sandaling iyon, ang maliit na lamparang nakasabit sa kisame ay biglang umuga. Hindi dahil sa hangin, kundi dahil sa kanya. Sumunod si Amaya. Hindi siya gumalaw, hindi siya umiyak. Sa halip, tumitig lamang siya sa isang paso ng halaman na nakalagay malapit sa bintana. Unti-unti, ang tuyong dahon nito ay naging luntian. Ang tangkay ay tumuwid, at sa loob lamang ng ilang saglit, ang isang halos patay na halaman ay muling nabuhay. Sa sandaling iyon, pumasok si Lusing. Napatigil siya. Ang kanyang mga mata ay napuno ng gulat at takot. Diyos ko, bulong niya. Agad niyang binuhat ang kambal at niyakap ng mahigpit.
Hindi na ito simpleng hiwaga. Ito ay kapangyarihan. At ang kapangyarihang iyon ay nagsisimula ng magpakita. Kinagabihan, hindi na napigilan ni Mateo ang kanyang sarili. Muli niyang pinuntahan si Aling Sela. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nag-isa. Kasama niya si Lusing at ang kambal. Tahimik ang matandang babae nang makita sila. Parang matagal na niyang alam na darating ang sandaling ito. "Dinala ninyo sila," sabi niya. "Oo," sagot ni Mateo. "Kailangan naming malaman ang totoo." Tumingin si Aling Sela sa kambal. Sa unang pagkakataon, may bahagyang takot na sumilay sa kanyang mga mata. "Hindi na ninyo sila maitatago," mahina niyang sabi. "Ano ba talaga sila?" tanong ni Lusing, halos pakiusap ang tono. Huminga ng malalim ang matanda. Ang mga batang iyan, panimula niya, ay hindi lamang engkanto. Sandaling tumingin siya sa langit, tila inaalala ang isang matagal nang nakalimutang kwento. Matagal na ang nakalipas. Patuloy niya, may dalawang makapangyarihang nilalang sa mundo ng mga engkanto. Ang isa ay tagapaglikha at ang isa ay tagawasak. Napahigpit ang hawak ni Lusing sa kambal. Sila ay hindi maaaring magsama, dagdag ni Aling Sela. Sapagkat kapag pinagsama ang kanilang kapangyarihan, maaaring magbago ang balanse ng buong mundo. Tulad ng sinabi ng babaeng iyon, bulong ni Mateo. Tumango si Aling Sela. "Ang kambal na iyan," sabi niya, "ay nagtataglay ng parehong dugo. Natahimik ang mag-asawa. Ibig mong sabihin," hindi natapos ni Mateo ang kanyang sasabihin. "Sila ang bunga ng dalawang puwersa," sagot ng matanda. "Si Amaru ang may lakas ng pagwasak, si Amaya ang may kapangyarihan ng paglikha." Napatingin si Lusing sa kambal. Ngunit sila ay mga bata lamang, mahina niyang sabi. "Sa ngayon," sagot ni Aling Sela, "ngunit ang kanilang kapangyarihan ay lalago." "Ano ang mangyayari kapag lumaki sila?" tanong ni Mateo. Hindi agad sumagot ang matanda. Sa halip tumingin siya sa apoy na nagliliyab sa kanyang harapan. "Depende," sabi niya sa wakas, "kung sino ang mauunang umabot sa kanila." Nanlamig ang pakiramdam ni Mateo. "Sino ang tinutukoy mo?" "May dalawang panig," paliwanag ni Aling Sela. "Ang isa ay nagnanais na gamitin ang kanilang kapangyarihan. Ang isa naman ay nagnanais na pigilan sila, kahit pa ang ibig sabihin nito ay ang kanilang pagkawala." Napaatras si Lusing. "Huwag mong sabihin," bulong niya. "Ang mundo ng mga tao," patuloy ng matanda, "ay hindi handa sa ganitong kapangyarihan." "Hindi namin sila ibibigay," matatag na sabi ni Mateo. Tumingin sa kanya si Aling Sela. "Kung ganoon," sabi niya, "kailangan ninyong maging handa sa laban na hindi ninyo maintindihan." Tahimik ang sandali. "May paraan ba para maprotektahan sila?" tanong ni Lusing. May inabot si Aling Sela mula sa loob ng kanyang bahay, isang maliit na anting-anting na yari sa kahoy at may ukit na simbolo. "Ito," sabi niya, iniabot kay Mateo, "ay isang panangga. Hindi nito mapipigilan ang lahat, ngunit makakatulong ito." Maingat itong tinanggap ni Mateo. "Salamat," sabi niya. Ngunit bago sila umalis, muling nagsalita si Aling Sela. "Isa pa," dagdag niya. Napalingon sila. "Ang tunay na panganib," sabi niya, "ay hindi lamang ang mga nilalang sa labas." Napakunot ang noo ni Mateo, kundi ang kapangyarihang nasa loob nila. Tahimik ang pag-uwi ng mag-asawa.
Sa kanilang mga bisig, payapang natutulog ang kambal. Ngunit ngayon, iba na ang kanilang tingin sa mga bata. Hindi na lamang sila mga sanggol na kanilang inalagaan. Sila ay susi. Sila ay sandata. At maaaring sila rin ang maging dahilan ng kapahamakan. Habang papalapit sila sa kanilang kubo, napansin ni Mateo ang isang bagay. May nakatayo sa malayo. Isang anyo. Hindi malinaw. Ngunit naroon. Nagmamasid. Hindi gumagalaw. At sa sandaling napansin siya ni Mateo, unti-unti itong naglaho sa dilim. Napahigpit ang hawak niya sa anting-anting. Hindi na sila nag-iisa. At ang laban na kanilang kinatatakutan ay nagsimula na. Hindi na maibalik ni na Mateo at Lusing ang dati nilang payapang pamumuhay. Sa bawat araw na lumilipas, tila mas lumalapit ang panganib na matagal nang binanggit ni Aling Sela. Ang simpleng buhay sa bukid ay napalitan ng tahimik ngunit mabigat na pagbabantay. Ang anting-anting na ibinigay sa kanila ay hindi na inaalis ni Mateo sa kanyang leeg. Si Lusing naman ay halos hindi na lumalayo sa kambal. Kahit sa pagtatrabaho sa bakuran, lagi niyang nasa paningin sina Amaro at Amaya. Ngunit kahit gaano sila kaingat, may mga bagay na hindi kayang pigilan. Isang hapon, habang ang araw ay papalubog at ang kalangitan ay nagiging kulay kahel, si Mateo ay nasa bukid pa, tinatapos ang kanyang gawain. Si Lusing naman ay nasa loob ng kubo, pinapatulog ang kambal. Tahimik ang paligid. Ngunit biglang nagbago ang ihip ng hangin. Mula sa banayad na simoy, ito'y naging malamig at mabigat. Ang mga dahon ng puno ay tumigil sa paggalaw at ang mga ibon ay biglang nagsitahimik. Napahinto si Lusing. May mali. Unti-unti niyang naramdaman ang presensya, hindi tulad ng babae noong nakaraang gabi. Mas mabigat ito. Mas madilim. Dahan-dahan siyang tumayo, yakap ang kambal. Mateo! Bulong niya kahit alam niyang wala ito sa loob. At sa sandaling iyon, may kumatok. Isang beses. Mahina. Ngunit sapat upang marinig. Napatingin si Lusing sa pinto. Hindi siya gumalaw. Muling kumatok. Sa pagkakataong ito, mas malakas. Dahan-dahan siyang lumapit. Sinong nandyan? Tanong niya. Walang sagot. Ngunit naramdaman niya ang malamig na hangin na unti-unting pumapasok sa pagitan ng mga siwang ng pinto. At bago pa siya makapagpasya, biglang bumukas ang pinto. Walang tao. Ngunit ang hangin ay biglang pumasok, parang may dalang lakas na hindi nakikita. Napaatras si Lusing. At doon niya naramdaman. May pumasok. Hindi niya makita. Ngunit naroon. Isang presensya. Mabigat. Mapanganib. Biglang umiyak si Amaro. Ngunit hindi ito tulad ng dati. Ang kanyang iyak ay malakas. At sa bawat hikbi, tila may puwersang sumasabog sa hangin. Ang mga gamit sa loob ng kubo ay nagsimulang manginig. Ang mga kawayan ay kumalampag. At ang hangin sa loob ay umikot na parang may bagyo. Tumigil ka! Sigaw ni Lusing. Hindi alam kung kanino siya nagsasalita. Sa bata o sa nilalang. Ngunit hindi ito tumigil. Sa kabilang banda, si Amaya ay tahimik. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakadilat at nakatuon sa isang lugar sa hangin. At sa sandaling iyon, itinaas niya ang kanyang maliit na kamay. Biglang tumigil ang hangin. Ang pagyanig ay humina. At mula sa walang laman na espasyo, unti-unting lumitaw ang isang anyo. Isang nilalang.
Hindi ito ganap na tao. Ang katawan nito ay tila binubuo ng usok at anino. Ang mga mata nito ay kumikislap na parang baga. Pula, nagbabanta. Napaatras si Lusing. "Ano ka?" bulong niya. Hindi sumagot ang nilalang. Sa halip, tumingin ito sa kambal. At sa unang pagkakataon, nagsalita ito. Sa wakas, ang tinig nito ay malalim, tila nanggagaling sa ilalim ng lupa. Ang tagapagwasak at ang tagapaglikha. Napahigpit ang yakap ni Lusing. "Huwag mo silang lalapitan!" Ngunit hindi ito nakinig. Unti-unti itong lumapit at sa bawat hakbang, tila lumalamig ang paligid. Ngunit bago pa ito makalapit, biglang kumislap ang anting-anting na suot ni Mateo na naiwan sa loob ng kubo. Isang maliwanag na liwanag ang sumabog mula rito. Napaatras ang nilalang. Sumigaw ito. Isang tunog na hindi pangkaraniwan, puno ng galit at sakit. Sa sandaling iyon, dumating si Mateo. Agad niyang nakita ang nangyayari. "Lumayo ka!" Sigaw niya habang kinukuha ang anting-anting. Itinaas niya ito. Muling kumislap ang liwanag. At sa pagkakataong iyon, hindi na nakalaban ang nilalang. Unti-unti itong naglaho hanggang sa tuluyang mawala. Tahimik ang paligid. Tanging ang mabigat na paghinga ni na Mateo at Lusing ang maririnig. "Okay ka lang?" tanong ni Mateo. Tumango si Lusing, ngunit nanginginig pa rin. "Hindi na tayo ligtas dito," sabi niya. Tumingin si Mateo sa kambal. Tahimik na muli si Amaro. At si Amaya ay nakatitig pa rin sa hangin. Parang alam niyang hindi pa tapos ang lahat. "Hindi ito ang huli," sabi ni Mateo. Tumango si Lusing. At sa unang pagkakataon, malinaw sa kanila ang katotohanan. Ang laban ay hindi na maiiwasan. At ang kanilang tahanan ay hindi na kanlungan. Matapos ang nangyari nung hapon, hindi na nagdalawang isip sina Mateo at Lusing. Hindi na ligtas ang kanilang bahay kubo. Ang lugar na minsang naging kanlungan ng katahimikan at pag-asa ay unti-unti nang nababalot ng panganib. Kinabukasan, bago pa tuluyang sumikat ang araw, nagsimula na silang mag-impake. Kaunti lamang ang kanilang dala, ilang pirasong damit, kaunting pagkain, at ang anting-anting na mahigpit na hawak ni Mateo. Sa kanyang mga mata, mababanag ang bigat ng responsibilidad na kanyang pasan. "Sigurado ka ba dito?" Mahinang tanong ni Lusing habang pinagmamasdan ng kanilang kubo. Ito ang tahanang kanilang pinaghirapan. Dito sila nagsimula. Dito rin nila unang naramdaman ang saya ng pagiging magulang. Ngunit ngayon, kailangan nila itong iwan. "Kung mananatili tayo," sagot ni Mateo, "mas mapapahamak sila." Tahimik na tumango si Lusing. Dahan-dahan niyang inayos ang kambal sa isang telang pambalot at mahigpit na niyakap. Sa unang sinag ng araw, iniwan nila ang kanilang tahanan, ang kanilang direksyon, patungo sa kagubatan. Hindi malinaw kung saan sila tutungo. Ngunit ayon kay Aling Sela, may isang lugar sa kailaliman ng gubat kung saan maaaring makahanap ng pansamantalang kanlungan, isang lugar na hindi basta maaabot ng mga nilalang na naghahanap sa kambal. "Hanapin ninyo ang matandang puno ng ipil," sabi nito. Sa ilalim nito may lihim na daan. Habang papasok sila sa kagubatan, unti-unting nagbago ang kanilang paligid. Ang liwanag ng araw ay natatakpan ng makakapal na dahon. Ang hangin ay naging malamig at mamasa-masa.
Ang mga tunog ng baryo ay napalitan ng kakaibang katahimikan, isang katahimikang hindi nagbibigay ng kapanatagan. "Mag-ingat ka," sabi ni Mateo kay Lusing. "Huwag kang lalayo." Tumango si Lusing, ngunit ang kanyang mga mata ay abala sa pagmamasid sa paligid. May kakaiba sa gubat na ito. Hindi ito tulad ng mga nakasanayan nilang lugar. Ang bawat puno ay tila may sariling buhay. Ang bawat anino ay parang gumagalaw. At sa bawat hakbang nila, pakiramdam nila ay may sumusunod. Lumipas ang ilang oras ng paglalakad. Unti-unting napagod si Lusing, ngunit hindi siya nagreklamo. "Malapit na siguro tayo," sabi ni Mateo, kahit hindi siya sigurado. At sa wakas, natagpuan nila ito. Isang napakalaking puno ng ipil, mas matanda at mas malaki kaysa sa anumang nakita nila noon. Ang ugat nito ay tila sumasakop sa lupa at ang puno ay halos umabot sa langit. "Dito iyon," bulong ni Mateo. Lumapit sila sa puno. Sa unang tingin, wala silang nakitang kakaiba. Ngunit nang hawakan ni Mateo ang balat ng puno, biglang nagbago ang pakiramdam ng hangin. Isang malamig na simoy ang dumaan. At sa harap nila, unti-unting lumitaw ang isang siwang sa pagitan ng mga ugat. Isang lagusan. Napatingin si Lusing kay Mateo. "Sigurado ka ba?" tanong niya. "Wala na tayong ibang pagpipilian," sagot niya. Dahan-dahan silang pumasok. Sa loob ng lagusan, ang liwanag ay unti-unting nawala. Ngunit sa halip na ganap na kadiliman, may kakaibang liwanag na nagmumula sa mga dingding, parang mga ugat na kumikislap sa banayad na kulay asul at berde. Tahimik ang kanilang paglalakad. Tanging ang kanilang mga hakbang ang maririnig. Hanggang sa makarating sila sa isang malawak na espasyo. Isang lihim na lugar sa ilalim ng lupa. May maliit na batis na dumadaloy. May mga halaman na hindi pa nila kailanman nakita, kumikinang sa dilim. At sa gitna, may isang bukas na lugar na tila ligtas. "Dito muna tayo," sabi ni Mateo. Dahan-dahang umupo si Lusing, pagod ngunit may bahagyang ginhawa sa kanyang mukha. Tahimik ang kambal. Ngunit habang pinagmamasdan ni Mateo ang paligid, may napansin siya. Hindi sila nag-iisa. Sa gilid ng liwanag, may isang anyong nakatayo. Isang lalaki, matangkad, payat, at ang kanyang mga mata ay tila kumikislap sa dilim. Hindi siya gumagalaw. Nagmamasid lamang. Napahigpit ang hawak ni Mateo sa anting-anting. "Sino ka?" tanong niya. Sandaling natahimik ang lalaki. At pagkatapos, bahagya itong ngumiti. "Matagal ko na kayong hinihintay." Nanlamig ang pakiramdam ni Mateo. "Kaibigan ka ba? O kaaway?" tanong niya. Hindi agad sumagot ang lalaki. Sa halip, tumingin ito sa kambal. At sa kanyang mga mata, may kakaibang paggalang at takot. "Ako," sabi niya sa wakas, "ay tagapangalaga ng lugar na ito." Isang mahabang katahimikan ang bumalot sa kanila. "Kung ganoon," sabi ni Mateo, "tulungan mo kami." Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng lalaki. "Tutulong ako," sagot niya. Ngunit may kapalit. Napatingin si Lusing. "Ano yon?" Hindi agad sumagot ang lalaki. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi umaalis sa kambal. "At iyon," sabi niya, "ay ang katotohanan." Tahimik ang paligid. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Mateo at Lusing na ang kanilang paglalakbay
ay hindi lamang tungkol sa pagtakas, kundi sa pagharap sa isang lihim na matagal nang naghihintay na mabunyag. At ang lihim na iyon ay nakatago sa mga batang kanilang minahal, ay tila hiwalay sa mundo ng mga tao, walang ingay ng baryo, walang bakas ng karaniwang takbo ng panahon. Ang liwanag na nagmumula sa mga ugat ng lupa ay nagbibigay ng banayad na liwanag, sapat upang makita ang bawat detalye ng paligid, ngunit sapat din upang panatilihin ang hiwaga. Tahimik na nakatayo ang lalaking nagpakilalang tagapangalaga. Hindi siya lumalapit, ngunit hindi rin siya umaalis. Para bang hinihintay niya ang tamang sandali upang magsalita. Anong katotohanan ang sinasabi mo? Tanong ni Mateo. Ang boses ay matatag, ngunit may halong pagdududa. Tumingin ang lalaki sa kanya at sa unang pagkakataon, malinaw nilang nakita ang kanyang mukha. Hindi siya matanda, ngunit ang kanyang mga mata ay tila may dalang karanasang hindi kayang masukat ng panahon. Ang mga batang iyan, panimula niya, ay hindi basta ipinadala sa inyo. Napahigpit ang yakap ni Lusing sa kambal. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong niya. Pinili kayo, sagot ng lalaki. Natahimik ang mag-asawa. Hindi lahat ng tao ay maaaring maging tagapag-alaga ng ganitong kapangyarihan, patuloy niya. Kayo ay hindi lamang napili ng pagkakataon. May dahilan kung bakit kayo. Napatingin si Mateo kay Lusing. Sa kanilang puso, alam nilang may katotohanan sa mga salitang iyon, kahit hindi pa nila lubos na nauunawaan. Sino ka ba talaga? Tanong ni Mateo. Ako si Darian, sagot ng lalaki. Isa sa mga huling tagapangalaga ng mga lagusan sa pagitan ng mundo ng tao at ng mundo ng mga nilalang. Mga lagusan, bulong ni Lusing. Tumango si Darian. Ang lugar na ito, sabi niya, ay isa sa mga natitirang pintuan. Hindi ito madaling matagpuan at hindi ito basta pinapasok ng kahit sino. Kung ganoon, ligtas ba kami dito? Tanong ni Mateo. Hindi agad sumagot si Darian. Mas ligtas, sagot niya sa wakas. Ngunit hindi ganap. Tahimik ang sandali. May humahabol sa amin, sabi ni Lusing. Isang nilalang at may babaeng nakaputi rin. Bahagyang tumigas ang mukha ni Darian. Alam ko, sabi niya. Ang babaeng iyon ay isang tagapagbantay, katulad ko, ngunit mas matanda, mas makapangyarihan. Kaaway ba siya? Tanong ni Mateo. Hindi, sagot ni Darian. Ngunit hindi rin siya basta kakampi. Ang kanyang layunin ay panatilihin ang balanse, kahit pa ang ibig sabihin nito ay ang sakripisyo ng iba. Napatingin si Lusing sa kambal. Hindi ko hahayaang mangyari iyon, mariin niyang sabi. Tahimik na tumango si Darian. Kung ganoon, sabi niya, kailangan ninyong maintindihan kung ano ang kanilang kakayahan. Lumapit siya ng bahagya, ngunit nanatiling maingat. Ang lakas ni Amaro ay hindi lamang pisikal, paliwanag niya. Ito ay lakas na kayang magpabagsak ng mga hadlang, hindi lamang sa mundo ng tao, kundi maging sa pagitan ng mga mundo. At si Amaya, dagdag niya, ay may kakayahang bumuo ng bago, magpagaling, magbigay buhay, at lumikha ng mga bagay na hindi pa umiiral. Napapikit si Lusing. Paano namin sila tuturuan? Tanong niya. Hindi pa ngayon, sagot ni Darian. Ngunit darating ang panahon na hindi na ninyo sila mapipigilan. Biglang nagbago ang ihip ng hangin sa loob ng kuweba. Ang liwanag sa mga ugat ay bahagyang kumislap. Napatingin si Darian sa itaas.
Hindi na kayo sinundan, mahina niyang sabi. Ngunit hindi ibig sabihin na ligtas na kayo. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Mateo. May iba pang nakakaalam, sagot ni Darian. At ang ilan sa kanila ay hindi nagmamadali. Naghihintay sila hanggang sa tamang sandali. Tahimik ang paligid. Manatili muna kayo rito, sabi ni Darian. Sa loob ng ilang araw, walang makakapasok dito nang walang pahintulot. Salamat, sabi ni Mateo. Ngunit bago pa sila tuluyang makapagpahinga, muling nagsalita si Darian. Ngunit tandaan ninyo, dagdag niya, ang tunay na panganib ay hindi palaging nanggagaling sa labas. Napatingin si Mateo. Ang kapangyarihan, sabi ni Darian, ay may sariling kalooban. At kung hindi ito mapipigilan, hindi niya tinapos ang kanyang pangungusap. Ngunit sapat na iyon. Sa gabing iyon, sa kauna-unahang pagkakataon, nakaramdam ng bahagyang ginhawa ang mag-asawa. Sa wakas, nakahanap sila ng lugar na tila ligtas. Ngunit habang natutulog si Lusing, may isang kakaibang panaginip ang dumating sa kanya. Nakita niya ang kambal, hindi na sanggol, kundi mga batang nakatayo sa gitna ng isang wasak na lupain. Si Amaru ay nakatayo sa gitna ng guho. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab. Si Amaya naman ay nakaluhod, hawak ang lupa, at mula sa kanyang mga kamay may mga halaman na tumutubo. Ngunit kasabay nito, ang langit ay nagdidilim. At sino ang pipili? Isang tinig ang bumulong sa kanyang panaginip. Biglang nagising si Lusing. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Tumingin siya sa kambal. Payapa silang natutulog. Ngunit sa kanyang isipan, malinaw ang nakita niya. Hindi lamang sila nasa panganib. Sila rin ang magiging sanhi ng isang bagay na mas malaki. Isang bagay na hindi pa handa ang mundo. At habang pinagmamasdan niya ang kanilang mga mukha, unti-unti niyang naunawaan na ang kanilang paglalakbay ay hindi lamang tungkol sa pagprotekta, kundi sa paghahanda para sa isang kapalarang hindi nila mapipigilan. Hindi na nawala sa isipan ni Lusing ang panaginip na kanyang nakita. Kahit pa nagising siya at muling nasilayan ang payapang mukha ng kambal, nanatili ang bigat sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag, ngunit malinaw na may darating na hindi niya kayang pigilan. Umaga sa lihim na lagusan, ngunit walang tunay na sikat ng araw. Ang liwanag ay nagmumula pa rin sa mga ugat na kumikislap sa paligid. Tahimik ang lahat, ngunit ang katahimikang iyon ay hindi na nagbibigay ng kapanatagan kay Lusing. Napansin ito ni Mateo. Hindi ka nakatulog ng maayos, sabi niya habang inaayos ang maliit nilang pahingahan. Umiling si Lusing. May nakita ako, sagot niya, sa panaginip ko. Tahimik na nakinig si Mateo. Nakita ko sila, sina Amaro at Amaya, patuloy niya. Ngunit hindi na sila sanggol, mas matanda sila, at ang paligid, wasak. Bahagyang nanlamig ang mukha ni Mateo. Anong ibig mong sabihin? Parang may nangyari, sagot ni Lusing. At sila ang nasa gitna. Hindi agad nagsalita si Mateo. Bago pa siya makapagbigay ng sagot, biglang naramdaman nila ang kakaibang paguga ng hangin sa loob ng lagusan. Napatingin silang dalawa. Ang liwanag sa mga ugat ay unti-unting nagbago. Mula sa banayad na kislap, ito'y naging pabago-bago, tila nag-aalangan. Darian, tawag ni Mateo. Hindi nagtagal, lumitaw ang tagapangalaga mula sa anino. May nararamdaman ka rin? Tanong ni Mateo.
Tumango si Darian. May gumagalaw sa labas ng lagusan, sabi niya. Hindi ito karaniwang nilalang. Napahigpit ang hawak ni Lusing sa kambal. Hindi ba't sabi mo ligtas kami dito? Tanong niya. Ligtas, hanggat walang nakakatuklas ng daan, sagot ni Darian. Ngunit mukhang may isang nakahanap. Biglang umiyak si Amaro. At sa pagkakataong ito, hindi lamang ang hangin ang gumalaw. Ang lupa mismo ay bahagyang nanginig. Hindi ito maganda, bulong ni Darian. Si Amaya naman ay tahimik, ngunit ang kanyang mga mata ay muling nakadilat. Nakatingin sa isang direksyon, parang may nakikita na hindi nila kayang makita. May paparating, sabi ni Darian. At sa sandaling iyon, isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw sa loob ng lagusan. Parang may sumuntok sa isang hindi nakikitang pader. Muling nangyari. At muli, sa bawat pagtama, ang liwanag sa paligid ay kumikislap. Pinipilit niyang pumasok, sabi ni Darian. Sino? Tanong ni Mateo. Hindi agad sumagot ang tagapangalaga. Ngunit sa kanyang mga mata, malinaw ang kaba. Isa sa mga matagal nang nawawala, sagot niya sa wakas. Biglang bumukas ang isang bahagi ng dingding. Hindi tuluyang nabasag, ngunit sapat upang may makalusot na anino. At mula sa siwang, unti-unting lumitaw ang isang anyo. Mas malinaw kaysa sa naw ng nilalang na kanilang nakita. Mas matibay, mas totoo. Isang lalaking balot sa madilim na anyo, ang kanyang balat ay tila bato at ang kanyang mga mata ay kumikislap na parang apoy sa ilalim ng abo. Tumigil ang lahat. Sa wakas, sabi ng nilalang, ang kanyang tinig ay malalim at mabigat. Tama ka, bulong ni Darian. Natagpuan ka niya. Napaatras si Mateo. Huwag kang lalapit, babala niya. Ngunit hindi ito nakinig. Ang nilalang ay nakatingin lamang sa kambal. Ang hinahanap ko, sabi nito, ay narito. Hindi mo sila makukuha, mariing sagot ni Mateo. Bahagyang ngumiti ang nilalang. Hindi ako naparito upang makiusap. Bigla itong kumilos. Sa isang iglap, nasa loob na ito ng lagusan. Ngunit bago pa ito makalapit, biglang lumiwanag ang buong paligid. Ang mga ugat sa dingding ay nagningning ng sabay-sabay. At sa gitna ng liwanag, nakatayo si Darian. Itinaas niya ang kanyang kamay. Hindi ka papayagang makapasok ng ganito kadali, sabi niya. Sumiklab ang liwanag. Napatras ang nilalang. Ngunit hindi ito tuluyang napigilan. Hindi mo ako mapipigilan magpakailanman, sagot nito. At sa sandaling iyon, biglang tumigil ang lahat. Si Amaya. Tahimik siyang nakatingin sa nilalang. At dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang kamay. Walang liwanag, walang ingay, ngunit sa isang iglap, ang nilalang ay tila napako sa kanyang kinatatayuan. Hindi ito makagalaw, hindi ito makalapit, at sa unang pagkakataon, may bahagyang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Ano ito? Bulong nito. Tahimik si Amaya. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliwanag. At sa sandaling iyon, ang siwang sa dingding ay muling nagsara. Unti-unting naglaho ang anyo ng nilalang, hanggang sa tuluyan itong mawala. Tahimik ang lahat. Ang liwanag ay bumalik sa dati. At ang hangin ay muling naging payapa. Ngunit ang katahimikang iyon ay hindi na katulad ng dati.
Dahan-dahang ibinaba ni Amaya ang kanyang kamay at muling pumikit na parang walang nangyari. Napaupo si Lusing, nanginginig. Ano ang ginawa niya? Bulong niya. Tumingin si Darian sa kambal. Sa kanyang muka, hindi na lamang pag-aalala ang makikita, kundi takot. Mas maaga kaysa sa inaasahan, sabi niya. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Mateo. Ang kapangyarihan nila, sagot ni Darian, ay nagigising na. Tahimik ang sandali. At kung ganito na sila ngayon, hindi niya na ituloy ang kanyang sasabihin. Ngunit malinaw ang ibig niyang ipahiwatig. Ang hinaharap na nakita ni Lusing ay maaaring hindi na lamang panaginip, kundi isang babala. At sa kailaliman ng dilim, ang nilalang na umatras ay muling nagbukas ng kanyang mga mata. Hindi pa tapos ang laban. At sa susunod, hindi na ito mag-iisa. Hindi na muling naging payapa ang lihim na lagusan matapos ang pagpasok ng nilalang. Bagamat napigilan ito at napaurong, malinaw na hindi na sapat ang kanilang pagtatago. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Mateo at Lusing na ang kanilang oras ay nauubos. Tahimik ang umaga, kung maituturing mang umaga ang oras sa ilalim ng lupa. Ngunit ang katahimikang iyon ay tila naghihintay lamang ng panibagong unos. Si Darian ay nakatayo malapit sa bungad ng lagusan, tila may binabantayan. Hindi siya umalis sa kanyang pwesto mula pa noong naganap ang insidente. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa mga dingding, sa mga ugat na tila nagiging mas aktibo, mas buhay, at mas mapagmatyag. Hindi na siya babalik ng mag-isa. Sabi niya, hindi lumilingon. Napatingin si Mateo. Ibig mong sabihin, may kasama na siya sa susunod? Tumango si Darian. At hindi lamang isa. Napahigpit ang hawak ni Mateo sa anting-anting. Kung ganoon, kailangan nating umalis dito, sabi niya. Hindi pa, sagot ni Darian. Kung aalis kayo ngayon, mas madali kayong matutunton. Pero kung mananatili tayo, may oras pa tayo, putol ni Darian. Ngunit hindi na marami. Tahimik si Lusing habang pinagmamasdan ng kambal. Ang mga bata ay tila mas kalmado ngayon, ngunit may kakaiba sa kanilang presensya, isang uri ng lakas na hindi na maitatago. Mateo, mahina niyang sabi. Hanggang kailan natin sila may tatago? Hindi agad nakasagot si Mateo. Sa kanyang puso, alam niyang darating ang araw na iyon. At mukhang malapit na. Biglang nagbago ang hangin. Hindi ito tulad ng dati. Mas mabigat, mas malamig, at may dalang puwersa na tila bumabalot sa buong lagusan. Napatingin si Darian. Dumating na sila, sabi niya. At sa sandaling iyon, isang malakas na dagundong ang umalingaw-ngaw sa paligid. Ang mga ugat sa dingding ay nagningning ng sabay-sabay, ngunit hindi na ito sapat upang mapigilan ang paparating na puwersa. Mula sa bungad ng lagusan, unti-unting lumitaw ang mga anino. 1, 2, 3. Hindi sila ganap na malinaw, ngunit sapat upang makita ang kanilang hugis, mga nilalang na hindi kabilang sa mundo ng tao. At sa gitna nila, ang lalaking unang sumalakay. Ngunit ngayon, hindi na siya nag-iisa. Hindi na kayo makakatakas, sabi niya. Ang tinig ay mas matatag, mas mapanganib. Lumapit si Mateo, hawak ang anting-anting. Hinding-hindi namin kayo papayagang kunin sila. Ngunit bago pa siya makagawa ng hakbang, biglang umiyak si Amaru.
At sa pagkakataong ito, hindi na lamang hangin ang gumalaw, ang buong lagusan ay nanginig. Ang lupa ay tila pumuputok sa ilalim ng kanilang mga paa. Ang liwanag ay sumabog sa bawat sulok. "Mateo!" sigaw ni Lusing. Ngunit huli na. Ang kapangyarihan ni Amaru ay kumawala. Isang malakas na puwersa ang sumabog mula sa kanyang maliit na katawan. Hindi nakikita, ngunit sapat upang itulak ang mga nilalang pabalik. Sumigaw ang mga ito. Napaatras. Ngunit hindi tuluyang napigil. Kasabay nito, si Amaya ay muling nagising. Hindi siya umiyak. Hindi siya gumalaw. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagliwanag. At sa sandaling iyon, ang wasak na bahagi ng lagusan ay unti-unting nagsimulang maghilom. Ang mga bitak ay nagsara. Ang mga ugat ay muling tumubo. At ang espasyo na pinasok ng mga nilalang ay unti-unting nawala. Napatras ang mga ito. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang puwersang hindi nila kayang labanan. Sa gitna ng kaguluhan, sumigaw ang pinuno ng mga nilalang. Hindi pa ito ang katapusan. At sa isang iglap, naglaho silang lahat. Tahimik. Bigla. Para bang hindi sila naroon. Ngunit ang pinsalang iniwan nila ay hindi maitatanggi. Ang lagusan ay bahagyang wasak. Ang hangin ay mabigat. At ang katahimikan ay puno ng babala. Napaupo si Lusing, yakap ang kambal. "Hindi na natin ito kaya," bulong niya. Tumingin si Mateo sa kanyang asawa. Pagod na rin siya. Ngunit hindi siya maaaring sumuko. "Kaya natin," sabi niya, kahit mahina ang kanyang boses. Lumapit si Darian. Sa kanyang muka, malinaw ang katotohanan. "Hindi na ito pagtatago," sabi niya. "Ito na ang simula." "Simula ng ano?" tanong ni Mateo. Tumingin si Darian sa kambal. "Ang paghaharap," sagot niya. Tahimik ang sandali. Sa gitna ng pagod, takot at pagdududa, may isang bagay na unti-unting nagiging malinaw. Ang kambal ay hindi lamang kailangang protektahan. Kailangan din nilang matutong gamitin ang kanilang kapangyarihan. Dahil sa susunod na pagdating ng mga nilalang, hindi na sapat ang pagtatago. At habang pinagmamasdan ni Mateo at Lusing ang kanilang mga anak, alam nilang ang buhay na kanilang nakasanayan ay tuluyan ng nagbago. Hindi na sila simpleng magsasaka. Hindi na sila simpleng magulang. Sila na ngayon ay tagapangalaga ng isang kapalarang maaaring magligtas o magwasak ng buong mundo. At sa kailaliman ng dilim, sa lugar na hindi naaabot ng liwanag, ang mga nilalang ay muling nagtipon. Hindi na sila nag-iisa. At sa kanilang mga mata, iisa ang layunin, ang makuha ang kambal, anuman ang kapalit, wakas.